Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa mga pagpapalang ito. Salamat sa mga offering nito, Lord God. Salamat sa puso, Panginoon, ng bawat isa na handang magbigay, Lord, ng papulit pagsamba hindi lang sa awitan, kundi maging sa pagbibigay ng kayamanan na meron kami ng Diyos. Patuloy po namin dalangin, Lord, sa gabing ito, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, na ikaw pong siyang mangusap sa amin, Lord. Ikaw lamang po ang siyang aming marinig, Panginoon, at meron kami matutunan, Lord, sa gabing ito. Merong mabago sa aming mga buhay. Patuloy ka namin pupurihin, patuloy po namin isasampay. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang lahat may magsabi ng Amen. Anong buwan na po ngayon? Ilang araw na lang. Maganda po yung series natin ngayong December. Na? Pag mga ganito pong panahon ng December, pag pumatak na yung buwan mismo ng December, kabi-kabilaan na yung ano? Yung inom? Kainan, no? Pagkain. Marami pong nagpapakupusog sa iba't ibang klase ng pagkain ngayon. No? Ako po yung birthday ng mga pamangkin ko sunod-sunod nitong December. Tapos may birthday pa si nanay sa 27. Napakarami naming ngayon, handaan kahit wala namang ihahanda. No? Pero maraming pagkain pang mga ganito pong panahon ng December. So may challenge po ang Lord sa atin ngayon, ngayong buwan ng Disyembre. Ang tanong sa atin is willing ba tayong sumunod kung ano yung challenge natin ng Lord ngayong gabi? Kakasaba tayo. Ayaw, wala sumasagot. Kakasaba tayo. Minsan lang yung Pasko eh. Minsan lang yung December eh. Ayun. Narinig ko na yung pag-uusapan natin ngayon. Meron na po ba sa ating nakarinig ng nakarinig patungkol dito sa word na to? Itong fasting o pag-aayuno. Na ano nyo na yan? Na-encounter nyo na po yan? Tuwing mahal na araw, di ba? Ginagawa din ng iba yan. Pero ngayon, ipapagawa sa atin ng Lord ng December, no? Kung kailan marami sarap kumain. Ayan po yung series natin ngayong December po. 4 na linggo po natin siya pag-aaralan. The Fasting Church. Discovering God through fasting. Sino po sa atin dito yung gustong makita yung church natin is a fasting church. Amen. So, purihin ang Panginoon. May pagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Mateo chapter 6 verse 16 to 18. Mateo chapter 6 verse 16 to 18. Mayroon po kayong Bible. Ayan, yung pag-aaralan natin, yung series natin is Fasting Church. Pero yung pag-aaralan po natin ngayong gabi is what is fasting. Next slide. Ano nga ba yung fasting? Ano yung pag-aayuno? May plato pa dyan para mas ramdam natin. What is fasting? Ano ang pag-aayuno? Sabi po ng salita ng Diyos dito po sa Mateo chapter 6 verse 16 to 18, kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Si Jesus po pala nagsasalita dito. Sa halip kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka. Lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Nagpala po ng Panginoon pagbasa ng kanyang salita. Pero ilan po ba sa atin dito yung nakakaintindi na pag sinabing pag-aayuno? Naintindihan niyo na ba po yung niyan, ibig sabihin niyan? Marami pong misconception dyan sa word na fasting. For example po, pag sinabing fasting, daw to? Physical. Ito yung hindi ka kumakain, hindi ka umiinom o pahirap daw ito sa sarili. Ayun yung pagkaka-interpret ng iba. Meron naman pong iba ginagawa ito para makita ng ibang tao. Kumbaga, pastar, pasikat. Pakitang tao. At iba naman po, ginagawa nila yung fasting para makuha nila ng mabilis yung prayer nila. Yan.
Pag meron silang malaking desisyon o importanteng desisyon sa buhay, nagpa-fasting sila. So, tingnan po natin sa Biblia, ano ba talaga yung fasting? Ano yung ibig sabihin ng pag-aayuno? At bakit ito kailangan nating pag-aralan? Bakit kailangan natin itong gawin? Well, sabi po dito, ang fasting po ay tungkol sa puso. Pakisabi nga po puso. Tungkol sa ating relasyon sa Diyos at sa ating tunay na pagkagutom sa Kanya higit sa lahat. Ayan. Ito pala ay tungkol sa puso. Ang fasting po, pag-aayuno, ay isang pagkakataon sa buhay natin kung saan humihinto tayo sa normal na routine. Diba? Araw-araw meron tayong normal na routine. Pag nagpa-fasting daw tayo, binibreak daw natin yon. Itinitigil natin yung mga distractions, inilalagay natin yung puso natin sa harap ng ating Diyos. So, hindi lang po siya totoo, tama po na yung fasting is sa pagkain, hindi ka kakain. Pero bukod po doon, ang fasting po ay sa pagbibigay ng ating oras, pagbibigay ng ating katawan, at pagbibigay ng ating puso sa ating pong Panginoon. Hindi lang siya basta abstinence ng pagkain. Hindi lang basta pinalitan mo ng tubig yung tanghalian, nag-biscuit ka. Hindi po. Ito po ay pagbibigay ng oras, katawan, at puso natin sa ating Panginoon. So ngayong gabi, sama-sama nating pag-aralan ano yung tunay na fasting, bakit ito mahalaga, at paano natin ito may papakita sa ating araw-araw na buhay. Bilang unang punto po, fasting is not about food. It's about the focus. That focus, yeah. So, hindi daw ito tungkol lang sa paghinto sa pagkain, kundi sa focus, sa iyong, tawag dito. Ano may tagal ng focus? Na priority? Nakatuon, yun. Pinagtutuunan. Kasi di ba walang araw na hindi tayo kumakain. Paggising, pagkain ang hinahanap natin agad. Anong almusal? What's the food? Anong ulam? Anong ulam? Diba? Ganyan tayo palagi. Pero hindi daw po ito laging tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa kung kanino tayo gutom. Kanino nga ba tayo gutom? Ang tunay na fasting ay hindi lang pag-iwas sa pagkain. Ito daw po ay pagre-redirect ng hunger. Pagre-redirect ng hunger. Kapag nag-aayuno daw po tayo, we are intentionally shifting our focus from physical satisfaction to spiritual hunger. Binabago daw natin yung ating focus mula sa pagiging physical na satisfaction sa spiritual hunger. Yung pagkain kasi, comfort natin yan. At routine na yan sa ating araw-araw na buhay. Pero pag binibreak natin yon, tayo daw po ay nagsishift mula dun sa physical na kagustuhan patungo sa pagkauhaw spiritual. Sandali po natin siyang isinasa tabi para sabihin na, Lord, ikaw muna. Halimbawa, fasting ka bukas, sasabihin mo, Lord, ikaw muna ngayon, ikaw ang priority ko, ikaw ang kailangan ko higit sa lahat, hindi ako kakain, hindi ako magsa-cellphone, wala kayo paggagawin kundi mag-aaral ng salita mo. That's fasting. Nire-redirect mo yung focus mo mula dun sa physical na ginagawa mo patungo sa mag-benefit yung spiritual life mo. So, ang fasting po ay hindi ng physical na disiplina. Isa din po itong proseso ng pagre-reset ng puso. Tandaan niyo yung word nire-reset natin yung ating mga puso pag nagpa-fasting tayo. It aligns our hearts with God's heart, our desires with His desires, and our attention with His presence. Sabi po dito, fasting is essentially a declaration of our spiritual hunger. Pag nagpa-fasting tayo, sinasabi natin na, Lord, mas mahalaga ka kaysa sa pagkain. Mas mahalaga ka kaysa comfort. Kaya ba natin sabihin yan? Lord, di ako kakain. Kasi mas mahalaga ka sa akin. Tapos nagluto si nanay ng mabango. Kapag nag-aayuno po tayo, something spiritual happens. At yon, lumilinaw yung boses ng Diyos. Lumilinaw yung boses ng Diyos. Ito po yung isa sa benefit. Bakit tayo pa-fasting? Mas naririnig natin, mas nagiging aware tayo sa tinig ng Diyos. Hindi po ito literal na narinig mo yung boses mo. Kundi mas nagiging aware ka. Yung puso mo mas nagiging tahimik. Kasi yung mga puso natin madalas bingi yan sa ingay ng buhay, bingi yan sa stress, bingi yan sa social media, pressure, entertainment, busyness. Kaya hindi natin narinig minsan ng Panginoon. Kasi masyadong busy yung ating mga puso. Pero pag tayo nagka-fasting, nagpapahinga tayo sa lahat ng yun,
mas naririnig at nagiging malinaw yung tinig ng Diyos sa atin. Pag nagpa-fasting tayo na napapansin natin yung mga bagay na dating hindi natin napapansin. Nakikita natin yung mga habits na ginagawa natin na hindi pala siya maganda sa atin spiritually, maging yung mga attachments sa buhay natin na hindi healthy. And of course, yung mga kasalanan na tinotolerate natin. Mas nagiging siya sa atin, mas nagiging malinaw, nakikita natin. Fasting helps us beyond our physical needs na ma-prioritize ang spiritual intimacy kaysa temporary satisfaction. Ang naging sa Diyos. So, ang tanong dito, paano tayo magkakaroon ng pagkagutom sa Panginoon? Paano nga ba tayo magugutom sa Lord? Una, spiritual hunger is not automatic. Hindi po ito automatic. Hindi ito biglang dumarating, pero ito po ay pinalalago, pinapainit at pinapalalim. So, kung gusto mong magkaroon ng pagkagutom sa Panginoon, dapat itong palaguin, painitin at palalimin. Ito po yung mga iba't ibang step para magutom tayo sa Lord. Una, by recognizing our emptiness without Him. Kikilalanin mo na kulang ka o wala ka kapag wala ang presensya ng Panginoon. Ang spiritual hunger po nagsisimula yan sa confession. Pag nasabi mo na, Lord, hindi ko kaya itong araw na ito pag wala ka. Hindi sapat yung mangyayari ngayon kung wala po kayo. So, ganun. Meron kang pagkilala na wala kang magagawa kung wala ang Diyos. So, unang step. Pangalawa po is spending time in God's Word. Ayan. Pag lalo nating binabasa ang salita ng Diyos, mas lalo tayo nag-crave. Parang sa pagkain lang yan. Pag nasasanay tayong kumain ng healthy, hahanapin mo na lagi yung healthy. Pangatlo, by removing spiritual clutter. Pag sinabing spiritual clutter, ito po yung mga bagay na dito, nakaharang o humahadlang sa atin, umaagaw sa laman ng ating puso. For example po is yung mga entertainment. Diba? Ang tao po kasi, sa atin na physically, hindi tayo kakain pag busog tayo. Minsan lang. No? Kahit kakakain mo lang, naghahanap pa ng pagkain. No? Pero hindi siya magandang practice. Usually, pag ang tao po busog, hindi na yung maghahanap ng pagkain. Well, pag busog tayo sa ating spiritual, pag busog tayo sa Panginoon, hindi na rin tayo maghahanap ng iba. Hindi na tayo maghahanap sa entertainment, hindi na tayo maghahanap sa mundo. Kabaliktaran naman po, pag busog tayo sa mundo, hindi rin tayo magugutom sa Panginoon. Kasi nag-enjoy tayo sa ginagawa natin. Busog tayo sa social media, busog tayo sa cellphone, sa computer, nagpapasabisyo, no? Sa kasalanan, busog sa sarili, hindi tayo makuha sa Panginoon. So, pag nagpa-fast tayo, nare-remove natin spiritual matter. Pang-apat, by asking God to create hunger in us. Kaparehas lang po siya ng una. So, hinihingi mo sa Panginoon na mauhaw ka. Spiritual hunger po is a gift. Hindi siya natural, is a gift. At spiritual hunger is a gift. Hindi natin kayang gawin na magutom yung puso natin kasi manhid talaga to. Hindi natural sa katawan nating lupa yung naghahanap sa Diyos. Kaya hingi natin ito sa panalangin. And God delights answering that kind of prayer. So yan po, unang punto, fasting is not about food but focus. Pangalawa, fasting is not a show but surrender. Pagkasabi nga po, surrender. Yeah. Ang fasting po hindi para may pakita sa iba na nagpa-fasting ka. Kundi isang private surrender sa Panginoon. Ito yung hindi malalaman na ibang tao na nagpa-fasting ka. Ito po ay personal at tunay na nagpapakumbaba, hindi po siya ritual na ipinagmamalaki. Kapag nag-aayuno po tayo, nagpa-fasting tayo, para lang ipakita sa ibang tao na meron tayong spiritual discipline o nagbabanal-banalan tayo, nawawala po yung tunay na value ng fasting. So, check po natin, pag tayo po magka-fasting, gagawin po natin ito para sa ating sariling relasyon sa Panginoon. Ngayon, balikan natin yung binasa ni Jesus dito sa Mateo 6. Bakit may katuruan si Jesus dyan sa kanyang mga alagad patungkol sa pag-aayuno? According po sa Jewish practice and historical accounts dito po sa setting dito sa binasa natin, yung mga Hudyo po dyan at mga Pariseo, karamihan po sa kanila is nagbabasikat, nagpa-fasting sa harap ng maraming tao. Nandyan yung sinasadya nilang magmukhang malungkot, naglalagay sila ng abo para halatang-halatang nag-aayuno sila. Yan.
Tapos pinababayaan nila yung kanilang itsura. Pag nag-aayuno ka kasi, hindi ka naliligo. Wala kang ginagawa sa sarili mo. So pag nakita sila ng mga tao na gano'n, nasabihin ay, nagpa-fasting yan, banal yan. Ganun po sa kanila. So ginagamit nila yung para pampasikat sa ibang tao. Meron pa, sabi dito, lumalakad sila sa mga pampublikong lugar na may dramatic appearance. Ayan, yung mga nakasuot ng sako. Parang yung sa mahal na araw yung nagaganon. Pero sa kanila nakasako. Para masabi na sila ay malapit sa Panginoon. So medyo hayag, no? Kaya nagbibigay ng katuruan si Jesus sa kanyang mga alagad. And panghuli po, according sa kanila, merong fixed days, merong mga araw na nakatuon para sa fasting ng mga Hudyo. Ito po ay Monday to Thursday. Ay, Monday at Thursday pala, sorry. Tuwing Monday at Thursday, fasting ng mga Pariseo, yung mga Hudyo that time. At ginagawa nila bakit sa araw ng Monday and Thursday kasi yung araw na yun yung panahon na pinaka-crowded in Jerusalem. Kung saan maraming tao. Ayan, kaya ginagawa nila yun. Kaya sabi ni Jesus dyan sa katuruan na yan, pag kayo mag-aayuno, diba? Huwag niyong gawing pagpapakita sa ibang tao. Gising? Okay. Wala. Hindi yan. Papa-church ko lang. So, dun po pumapasok yung punto ni Jesus na, truly I tell you, they have received their reward in full. Natanggap na nila yung gantimpala, yung palakpak ng tao. Yun na lang yung reward nila. Wala na silang reward sa Panginoon. Kasi ginawa nila ng hayag. So, mamaya malalaman natin ano yung reward na yun. True fasting is an expression of our heart's dependence on God. Pinapakita po dito na nanghihingi tayo sa Kanya, umaasa sa Kanya, at sumusunod lamang sa Kanya. Hindi na po ito tungkol sa pride, status, o religiosity. Sa halip, ito ay nagpapakita na handa tayong isurrender ang ating sarili, ang comfort at ang mga gusto natin sa Diyos. Kapag tayo daw po ay nag-aayuno ng tama, ang puso natin, ang focus natin ay nasa Diyos at hindi sa tao. Napapalakas nito yung ating relasyon sa Diyos dahil nakikita natin siya bilang ating ultimate source ng guidance and provision. Which is very true. No? Nagiging vehicle din po ang fasting pagdating sa ating humility, para ma-practice natin humility. Para matuto tayong mag-submit sa kalooban ng Diyos. Malaking tulong po ang fasting. So, true surrender means walang pretension, sabi po dito. True surrender, next po. Ayan. Next po. True surrender means walang pretension, walang show. Gagawin natin itong lahat para sa Kanya lang. Baka next week may nakasako na dito. May ako sa ulo. Hindi ko kayo papansinin. Pangatlo po, fasting is hungering for God Himself. Ito, tinatanong natin kanina ano yung reward na sinasabi ni Jesus dito. Ano ba yung reward? Bakit sabi niya yung reward na natanggap nila is yung palakpak ng tao? Ano ba yung reward na inaantay ng mga tapat na nag-aayuno? Malinaw po na ang ultimate reward ng fasting ay ang Diyos mismo. Hindi pera, ang Diyos mismo. Hindi lamang po sagot sa ating panalangin na problema o hindi lang sagot sa mga biyaya na ating inihiling, kundi ang Diyos mismo yung ating pong matatanggap as reward. Marami pong tao ngayon yung nag-aayuno para sa specific na result. Ayan. For healing, pag kailangan nila ng healing, kailangan nila ng promotion, financial breakthrough, resolution sa isang problema, nagpa-fasting sila. Umaakit sila ng bundok, nagpipray sila. Pag mag-aasawa ka, ganun din. Fasting ka. Kasi gagawa ka ng mabigat na desisyon. Pero bukod dun sa answer po ng panalangin mo, ang higit mong matatanggap yung Lord mismo, yung presensya ng Diyos. At yun po yung tinuturo na tunay na layunin ng fasting. Yung mas mapalalim yung ating relasyon sa ating Panginoon. Sabi po dito, fasting is a posture of saying, Lord, I want you more than anything else. Hindi lang siya basta kanta. Mapapatunayan natin yan na, Lord, I want you more than anything else kapag tayo ay nag-aayuno. Tapat na nag-aayuno. So ito po ay intentional hunger. Intentional ka, dapat. Hindi lang siya physical hunger, kundi spiritual desire na maranasan ang presensya ng Diyos. Ang gantimpala ng fasting ay hindi instant gratification o mabilis ang sagot sa problema. Sa halip, ito ay spiritual intimacy at alignment sa kalooban ng Diyos. At yun yung gusto natin palagi. Yun yung lagi natin pinagpipray na magkaroon tayo ng spiritual intimacy sa Lord, maging align yung buhay natin, decision natin sa kalooban ng Diyos.
Mararanasan natin yon, yung reward na yun, pag tayo po ay nagpa-fasting. So habang tayo po ay nag-aayunan, natututo tayo maghintay patiently at magtiwala sa timing ng ating Panginoon. Natututo tayong makinig, maramdaman ang presensya niya sa bawat aspeto po ng ating buhay. Mas nagiging alert ka sa bawat araw ng buhay mo. Napaprioritize mo yung kanyang relationship sa Kanya. No? Ang tanong dito, sino po sa atin yung nagnanais mapalapit pa sa Panginoon? Nag-fasting. Sabi mo sa katabi, mag-ayuno. Huwag maglagay ng abwa, ha? Maligo pa din. Maligo pa din. Mamaya, ituturuan ko kayo ng mga ating mga facilitator about sa testimony nila, sa experience nila about fasting, anong ginagawa nila. So fasting also reshapes, di ba? Natanda natin nga na nire-reset nito yung heart natin. It reshapes our heart. Nakakatulong po itong alisin yung distraction at i-directa yung ating focus sa relationship sa Panginoon. Ibig sabihin, mas nagiging malinaw sa iyo. Para siyang salamin na may grado, no? Ang fasting. For example, malabo yung mata mo, blurred kayo sa akin, for example lang. Once na nag-fasting ako, sinuot ko yung salamin na yun, mas nagiging malinaw sa akin yung direction ng Lord. Ganun po yun. So it is a spiritual training na nagpapalalim ng ating dependency sa ating Diyos at nagbubukas din po ito ng puso natin sa Kanyang boses. So sa madaling salita, kapag tayo po ay nag-aayuno ng tama, ang tinatanggap natin ay ang Diyos mismo at ang Kanyang presensya, ang Kanyang guidance at ang Kanyang intimacy. Hindi lang po sagot sa pangangailangan ang ating reward, kundi personal na relasyon natin sa Kanya na nagiging mas malapit tayo at mas totoo. Bilang conclusion po, panghuli, ngayon po na nakikita natin ang tunay na fasting, malinaw po na hindi ito tungkol sa pag-skip lang ng pagkain, hindi po ito pagpapakitang tao, at hindi ito about sa instant na sagot sa problema. Ang fasting ay tungkol sa puso natin. Sa ating gutom para sa Diyos, sa ating pagsuko, may pag-surrender, at sa ating paglapit sa Kanyang presensya. Ngayon, tanongin natin ating mga sarili, handa ba tayo mag-ayuno, hindi lang para sa pagkain, kundi para sa ating Panginoon? Ang tunay na fasting po ay sa hunger for God Himself. Kung magsisimula tayong magutom para sa Kanya, hindi lang ang personal nating buhay yung mababago, kundi pati yung ating relasyon sa Diyos ay mas lalalim. Ulitin ko po, pag tayo po ay nagpa-fasting at nagugutom sa Kanya, hindi lang personal na buhay natin yung mababago, kundi yung ating relasyon sa Diyos ay mas lalalim. Tayo po lahat ay manalangin. Diyos, salamat po sa katuruan mo sa gabi nito, Lord. Naniniwala ko na meron po kayong itinim sa aming mga puso at isipan sa patungkol sa subject na ito, Lord, na napakahalaga, napaka-importante isinasa buhay namin bilang mga Kristyano. Turuan mo po kami, Lord, hanggang sa masusunod na linggo na pag-aaralan namin ito, na mas maunawaan namin at magawa namin ito ng tama at nakakalugod sa iyong kalooban ng Diyos. Muli, Lord, nais namin itong gawin, hindi para sa answered prayer, kundi para maranasan ka, para mas lumalim kami sa iyo, para mas tumatag yung aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Nais namin gawin at sakripisyo ang aming mga katawan, bilang handog na banal at kalugod-lugod sa iyo, Diyos. Sa patuloy po namin pananalangin at pag-aaral ng salita, dalangin namin na ikaw pong siyang patuloy na mag-usap sa amin. Pinupuri ka namin, patuloy po namin kayo sasambahin. Sa tanging pangalan ni Jesus, sa lahat po yung magsabi mga. So, punta po tayo sa mga groupings natin. Yung mga leaders natin naka-experience na ng mga fasting. So, pwede tayo magtanong sa kanila para mas malinaw sa atin po. Sige po. Pagdating po sa prayer items po pala natin, ganun pa rin usually yung pinapipray natin ng ating bansa. Mga kapatid natin sa pananampalataya, may mga may sakit.